When people think of China, they usually think of Beijing or Shanghai. But after this trip, I found a city that completely stole my heart. Welcome to Hangzhou. Honestly, I didn't expect Hangzhou to become one of my favorite cities in China. Akala ko magiging isa lang siya sa mga stops sa itinerary namin. But after spending a few days here, I fell in love with its peaceful atmosphere, beautiful scenery, rich history, and charming ancient streets. One of my goals with this China series is to feature underrated cities that deserve more attention. I want to show you that China has so much more to offer beyond the usual tourist destinations. Through this vlog, I'll be sharing our real travel experience, DIY itineraries, budget, transportation tips, and everything we learn along the way to help you plan your own trip. So if you're looking for a destination that has history, nature, culture, and modern city vibes all in one, puntahan niyo na talaga ang Hangzhou. Now, before we start exploring, let me quickly share how we got here. Our China trip started in Ho Chi Minh City, Vietnam, where we spent a few days before flying to China. Our flight was from Ho Chi Minh City, tapos layover sa Shenzhen, and then final destination is Hangzhou via Shenzhen Airlines. If you want to see our complete travel experience from check-in, immigration, and our transit experience in Shenzhen, tapos arrival in China, plus mga travel tips, make sure to watch my previous vlog. After arriving at Hangzhou Shaoshan International Airport, nag-book lang kami ng DD straight to our hotel. For this trip, we will be staying at Haoye Hotel located in Southern Song Imperial Street. Nabook namin ito sa trip.com and paid around 5,900 pesos for 3 nights. Honestly, I was impressed with this hotel. Modern siya, super clean, and mukhang bago. Pero ang favorite ko talaga is the location. Paglabas mo pa lang ng hotel, nasa Southern Song Imperial Street ka na. Walking distance lang din siya sa Hefeng Street, Drum Tower, and Leifeng Pagoda, making it the perfect base for your Hangzhou trip. Now, if you're coming from the Philippines, another option is to fly to Shanghai, and from Shanghai, sakay lang kayo ng high-speed train to Hangzhou. Guys, alam nyo, around 1 hour lang ang biyahe, and ticket starts at around 750 pesos one way. Since day 1 pa lang namin, arrival day lang muna. We checked into our hotel, rested for a while after the flight, then went for a quick stroll around Southern Song Imperial Street and Hefeng Street. Alright, enough with the talking. Tara, samahan niyo akong i-explore one of the most beautiful and in my opinion, one of the most underrated cities in China. Let's explore Hangzhou. Good day guys! Today is our day 2 here in Hangzhou, China. And today guys, gagala tayo as in like official day 1. Parang official day 1 natin kasi kahapon more on pahinga and like first impression dito sa area ng aming pinagsihan. So for today, pupuntahan natin yung mga must-visit spot ng Hangzhou. Kaya tara, samahan nyo kami guys. Share ko lang guys, before tayo umalis, eto pala yung spray na ginagamit ko, Dalba. Yan, Korean brand siya. Kung dry skin kayo guys, especially magagala kayo sa ganito ka-humid na weather dito sa China or sa ang country guys, pag mainit, this one is really good kasi hindi dry yung face nyo and medyo ano siya, Korean glass skin, charot. Ayan nga guys yung ginagamit ko, no? And also guys, ito perfume ko, yan. 1 month ko na siya ginagamit and sobrang ganda ng brand na to. Sita, yung pangalan niya. It's an oil-based perfume. Sobrang kapit na kapit siya sa damit pag spray mo talaga and like, ang ganda niya. For the quality guys, and sa presyo, sobrang worth it niya. Imagine, like, nabili ko to ng mga 660 pesos lang. Ito yung parking lot or back ng hotel house. Kasi nakakapasok yung mga DD or car sa loob ng ancient town, kaya dito kami nagpapa-pick up. And for our first stop, pupuntahan natin ang Xinxiang Lake or also known as Matcha Lake. Guys, ito, nasa DD na kami. And like, alam nyo, pwede kayong pumunta doon na mag-commute. 1 hour and a half kung magte-train kayo going doon. And mas mura talaga. Pero we decided na mag-DT na lang kami para komportable. Pauwi na lang tayo magko-commute. Kasi may mga ibang spots tayong pupuntahan. And yung pamasahe pala guys, kasi naka-discount siya. Nasa 79 RMB. Daming bike. Anong 2-seater oh. Wala, 2-seater. Diri man tagahapon mo naglakaw. Yan.
siya. Here. Guys, eto na. Dito na kami sa may sa may forest. Xingshan Lake Forest. Hindi ko ba nakwento guys na kanina may dagdag pala yung bayad namin. So basically, from 79 naging 99 yung binayaran namin. Kasi may return trip pala sila fee. So since urban daw siya, malayo daw siya, walang ganong pasahero, meron silang dagdag na fee. 20 yung nadagdag namin. Actually 40 nga, tas may discount kasi naging 20 na lang, kaya 99 yung nabayaran ko. So, understandable guys, kasi until now, andyan pa siya nag-aantay ng pasahero pabalik sa city. Malayo kasi talaga siya sa city. Tapos weekdays pa kami pumunta dito. Kaya nangyari, wala siyang pasahero. Parking lot talaga yung binabaan namin. So, mangyari, pupunta kami doon sa tourist center. Yan yung driver namin kanina. Ang namin, na-scam kami guys eh. Tapos, ayun, tanong-tanong kami. So, possible naman. Tapos, sabi namin, wala kaming cash. Sabi, sa DD na lang kami magbabayad. Kaya, ayun. Kasi kung sa driver kami magbabayad, medyo na-off ako. Pero, kung sa DD app, okay naman. So, ayun, sa DD app. Tapos, sabi pa ng DD app, confirm if okay ba. Kasi parang, baka sumobra daw yung bayad ko. Sabi ko, confirm. Kaya, instead of 40, 20 na lang yung nadagdag. Yan natin. Yeah. Tourist center. Ticket? 2? Yung aming ticket guys, and this one is 40 RMB. Alipay binayad naman. The most beautiful water forest. In muna tayo guys, and kape. Time check kasi 12 na. Diyos ko po. Wala pa tayong nagagawa. Anyway, hindi naman to rush. Dapat chill lang tayo kasi mainit yung panahon, as in. Nakakagod agad siya. So, kain na lang tayo and then explore tayo. Diretso na. Gutom na talaga kasi ako. Malambot. Tapos, parang may cream pa sa loob. Masarap siya, guys. Masasarap yung tinapay nila dito. Kape is life. O, nasa Lin'an pala tayo, guys. Ano lang yun? Lin'an. Kung napapanood niyo yung Pursuit of Jade. But dun yung village nila. Wala lang, share ko lang. Panoorin niyo yun, guys. Kung first time yung manood ng C-drama, ayan. Panoorin niyo muna yan para ma-enjoy nyo. Yan ata yung second C-drama na pinanood ko, guys. And sobrang na-hook ako. And yes, we are here sa Lin'an. And park ang Xingshan Lake Forest sa Lin'an, guys. Finally, dito na bumili. Hindi na sa tourist areas mag-buy ng ticket, guys. Yan lang, guys, oh. So, eto may ticket na kami. So, dito na tayo papasok. Let's go! Daasan niya eh. Narata. Ako masabi, sobrang ganda ng lugar. Asin. Ang ganda. Natin yung lake later, guys. Doon tayo mag-exit. Pero ikutin muna natin kasi meron pa parang deer park dito. Kasi makapaniwala, nakapunta na tayo dito, guys. Like, alam niyo yun sa Facebook, TikTok, ganun ko lang siya nakikita. And yeah, we are here. Sobrang ganda. Actually, ang dami pang mga spots dito sa China, guys, na ang gandang puntahan. So, isa-isahin lang natin. Sobrang lawak kasi ng China. So, for this vlog, Zhejiang province muna tayo. And hopefully soon mapuntahan natin yung ibang spot naman ng China. May playground din pala, guys. So for sure, mag-e-enjoy talaga yung mga kids dito.
Dito na waterfront pier. Yan. Guys. 120. Magkakaya kami. Yan guys. Welcome to Xingshan Lake! So, baking siya. Ay, napunta kay Lando, boss. Init din sa dapita. So guys, yung bayad dito is 120 per person. Pero yung nabayad naman dalawa guys is 220. Dalawa na kami niyan. And then good for 1 hour na yan siya. Ayan. It's a good experience guys na makakita nyo talaga malapitan ang ganito. So, damo pala siya guys ng mga trees na ganyan. Diba? Amazing. Tapos sa sobrang dami niya, nagiging ganito na yung kulay ng lake. Like, as in, na amazing talaga siya tingnan guys in real life. Amoy. And malinis naman siya. Tapos, ayan. Tingnan nyo. Siya, like, as in. Pero damo pala siya guys. We're done guys, tambay-tambay and all. So right now, pupunta tayo sa tawag dito, kabilang side guys ng lake. Cute. 跳了的话就得它带一点面包。 Ang lawak kasi ng lugar guys, like hindi pa kami nagawi dito, pero pa-exit na kasi kami. So, nung nag-ano pala kami, kayak, hindi kami umabot dito, so dapat pala tumawid kayo dyan guys. So, cute, pwede pa kayo mag-ganyan. Yan. Tingnan nyo, sobrang lawak. Guys, hindi pa ako nakontento. Nagpa-photographer pa ako. Photoshoot ako dito. Sobrang ganda kasi ng kuha nila. Pala ditong social media's photo spot. And nakita ko kasi. As in, late ko na nakita. So, eto, nagpa-photoshoot na lang ako kay kuya. Airdrop? 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 Yeah. Okay, airdrop natin guys. Yeah. Doc Sammy. Yeah, this way? Yeah. Okay. Saan si kuya? Yes. We are done here, guys. Merong photo shoot dito sa lake, guys. And yung bayad is 20 RMB per photo. So, ang dami niyang shoot, ang gaganda lahat. So, kung kukunin ko lahat,
299 RMB. Alin na doon yung 6 edited, tapos lahat ng photo. 44 photos yun guys eh. Sabi ko, kunin ko lahat, wag nang i-edit. Ayun, binigay niya sa akin ay 200 RMB. The screen guys yung photo. Ako na mag-edit and all. So, pabalik na kami ng hotel, guys. And we decided magdidi na ulit. Sobrang pagod namin. Ang init pa. So, ayan. Another damage. Yung bayad na lang nito, guys, is 118 RMB. Wala tayong choice. Asa trentahin. Kailangan natin gumastos for comfort. Babawi tayo. Hindi tayo kakain ng masarap dito. Charot. Charot lang, guys. Mainit kasi talaga, guys. And time check is, ba to? Na-zoom na yung relo ko. Magti 3 PM na. Coffee shop? Oh, coffee shop. Wow. Ah. Wala to last ba? Bago pa? Guys, ito na. We are here sa aming hotel. Southern Song, Imperial Street. Yan yung aming hotel. Hotel How. Tapos doon kami duman kasi doon yung accessible. Mas malapit siya sa hotel namin. Though kung may luggage ka, ayun dadaanan mo. So, mahirap siya pag may luggage kaya ginagawa namin. Doon kami sa likod. Nagpapa-pick up and all. I really love the location, guys, as in cafes, Lawson, Miniso. Tapos dire-diretso na yan, guys. Hefang Street na. Uli. Ano yun? Ni-crave ko, guys, sausage. Masarap yung sausage nila. Tapos, may manok sila, guys. Ito. Kasi madami sila. Huh? Gani. Marag ka tong sana, pamichiki. Hot star. Hot start. Lumabas na kami, guys. Time check. 4:40 PM. Ayan. So, this is the Southern Song Imperial Street. And pupunta tayo ngayon ng Drum Tower, guys. Pero dito kasi yung daanan. So, yeah. Tingnan nyo. Coffee shop na. Wow. Alam niyo, I really love Hangzhou, guys, as in. Especially yung location ng hotel namin. Kasi, ang sarap lang maglakad-lakad ng ganito. Wala tayong masyadong nagagawa kasi dito pa lang, eto na yun. Alam niyo yung experience, yung vibes na ganun. Like, kahit mag-stroll ka lang, mafe-feel mo na talaga na Hangzhou to. But, opo, sige. Ang dami pa kasi mga spots na recommended na need natin makita. Kaya, sige, pupush natin, guys. 3 days kami dito, guys, no? Pero, kulang pala siya as in. Kasi nung nagre-research ako about Hangzhou, ang nangyari, ang dami pa pala mga spots outside Hangzhou or malapit lang dito na ang sarap sanang puntahan. Alam niyo yung feeling na ganun, pero wala eh. 3 days lang tayo dito. Guys, ganito ang Hangzhou, guys. Yung street na to, Hefang Street, connected lang lahat-lahat, guys. As in, lakad-lakad lang. Ang dami nyo makikitang ganito. Gusto ko yung vibes kasi hindi siya magulo, malinis siya, guys. And like, ganito talaga kaganda. Guys, Drum Tower.
naman guys, paggabi na. Bumalik ako sa hotel, may naiwan kasi ako guys, yung power bank ko, grabe. Si Ivan, pupunta siya sa isang shopping spot dito sa Hangzhou. Malapit lang din naman. Sabi ko, punta muna ako ng Drum Tower. Grabe. Nansong Wangcheng. Ah, grabe. Tabi lang siya dito guys, sa Drum Tower. Shop. Tomic yung pangalan niya guys. Oh, ganda. Ang ganda. Wow. Wow. Ganda. Amazing. Woo. Puntahan. Nasa taas lang siya ng tourist center. Yung pangalan niya ay Tomic. Ang ganda ng view sa taas guys. So actually, hindi na ako nag-order doon ng food. And wala namang nag-order masyado doon. Isa lang ata yung nakita ko nag-order. So, sa labas na lang ako guys, nag-picture. Sobrang ganda ng view sa taas. Kitang-kita talaga yung ito, oh. Parang Kyoto talaga. So, dumidilim na pala guys. Ang gagawin natin, pupunta tayo ng Westlake. Malapit na lang din dito guys. So, maglalakad na lang tayo. Feeling ko masarap dito guys. Pan Fang Chun. Kami bumipila. Siomai, noodles. Kakain tayo dyan guys. Pero ngayon, punta muna tayo sa Westlake. Hindi ko pa nakikita yung Westlake. So, sisilipin natin siya nighttime. Tapos bukas babalik tayo na maliwanag pa talaga ang Westlake, guys. Yung malayo kasi sa itinerary namin, guys, yung Singshan Lake. Tapos nagtagal naman talaga kami doon. Kaya, ayan. Ayan yung nangyari. Medyo slow pace nga lang kami now kasi mainit nga. So, pag mainit, alam niyo naman, mahirap maglakad. Nakabili ako ng fan sa Miniso, guys. Ano to siya? 59 RMB. Yan. Kasi ako nagdala ng fan. So, hindi pala kaya. As in, yung paglalakad dito, medyo mahirap. Kaya kailangan talaga ng fan. Medyo mabilis kaming mapagod ngayon. So, napansin ko din na every punta namin dito, summer. Mahirap yung summer, guys. Sobrang init. Pero level init niya naman yung Bangkok. So, nakapag-Bangkok kayo, kaya nyo na yung init, guys. Nung Vietnam kasi namin, di ba, nag-Ho Chi Minh kami, yung temperature naman doon is nasa 30 degrees, mga ganon. So, kaya naman. Dito, guys, umaabot ng 37 degrees. As in. Alam nyo, guys, I really love Hangzhou. Ganda talaga. So, alam nyo guys, eto pala yung Dajing Lane. 300 meters yung haba niya. And malapit lang siya sa Drum Tower at Hepang Street. So, originally known as Wushang Fang. Mas less crowded dito guys compared doon sa may Drum Tower. Ganda oh. Grabe. As in. Original site of Shujiangsha Plaster Store. Ooh. Area kasi tinuro ni AMOC guys dito na side and pinunta natin to kagabi. Ito yung Xinghepang Street na ayan, sobrang vibrant at madami yung tao guys. So kahapon kasi mga 10 PM na tayo pumunta dito no.
So ngayon, saktong mag-7 p.m. Ayan, pa-dinner na. So, dami na talagang tao dito. Ang amazing. Connect na lang pala talaga dito lahat, guys, as in. Mochi, oh. Mochi pounding. Meron sila dito po yung parang sa Kyoto. Street food, guys. Madaming tao, guys, as in. Kami kahapon, guys, so dire-diretso na natin to. Going to Westlake. Hindi ko pa talaga nakakita yung Westlake. Gusto ko siya makita ngayong gabi. Ito, siya yung pangalan. Yan, so kung gusto nyo din mag-shopping, ayan, pasukin nyo yan, guys. Malapit lang siya sa Xinghefang, tapos ito, papuntang Westlake na to. Maambun, guys. Oh my God. Maambun. Oh my God, guys. Layo na ng lalakad ko. Mga 1 kilometer na. Ang dami kong dinaanan. Ang dami kong nakita. Grabe. At gutom na ako. Kakain tayo, guys, kasi medyo nahihilo na ako. Ano bang kinain ko kanina? Oh my God, wala pala tayong kinain. Last kain ko is yung nasa lake tayo. And then, yung kinain ko lang ay bread. Tapos coffee. Tapos, nag-snack ako ng sausage. And then, more on tea. Diba? So, kaya pala nahihilo na ako. Nakalimutan kong kumain. So, dito tayo ngayon sa Mafuzi. While on my way to Westlake, nadaanan ko siya, guys. Sobrang vibrant niya kasi. Ito siya, oh. Yan. Kakain tayo dito. Kung mag-order pala kayo sa China, hanapin nyo sa table yung QR code. Yung QR code, which is, scan nyo lang. So, open Alipay app, tapos click scan, tapos scan nyo yan. Tapos pwede na kayo maka-order. So guys, na-order ko sa Alipay. Merong automatic na translation si Alipay. Kaya if ever magbabayad kayo, ayan, or mag-order kayo diretso na. So, itong in-order ko is traditional beef noodle, tapos meron ditong peach tea. So, nagdagdag ako ng egg. This one cost around 25 RMB. Diba? Affordable. Ina tayo, guys. Man muna natin yung sabaw. Naamoy ko yung cilantro, pero yung pag nahalo mo na siya, sakto lang, hindi na ganun katapang yung cilantro. Lagyan natin ng chili oil, chili sauce. Konti lang, guys, kasi maanghang na to. Pero naman hindi, depende sa inyo. Oh my God, gutom na ako. Nakalimutan kong kumain. Laki ng servings nila, guys. 16 RMB lang to. Mga more or less 100 plus. Madami din kumakain. Papuntang Westlake, guys. Hanapin nyo, Mafuzi. Ay, mas masarap siya kung may chili sauce. Tapos bongga, kasi handmade noodles na siya, diba? Kain. Kain na din ako sa wakas, guys. Tapos na din akong kumain, guys, mag-relax and all. So, now, puntahan na natin. Kasi andyan na, guys. Oh, gabing-gabi na. Pero ang sarap gumala dito paggabi. Kasi, konti lang yung tao and hindi din siya mainit. Like, very relaxing and kalmado yung vibes paggabi. Yan. Sarap siguro, guys, kung marunong kang mag-bike na. Ako kasi hindi ako marunong mag-bike. As in... Eto na, papasok na tayo. O, hindi natin siya ma-explore tonight, guys, kasi maambon. As in. Guys, mag-ice cream tayo, sobrang init. So, bumili ulit ako ng ice cream. Sobrang mura ng ice cream, guys. Pakita ko sa inyo, guys, ha. Nasa 7.2. 65 pesos lang. Yan. Yan, guys, oh. Yan. Favorite natin dito sa Hangzhou. This one, guys, as in, 65 pesos lang. Imagine. Ganito kadami. And yan, yung toppings niya. Nagdagdag kasi ako supposedly, nasa 6 lang to eh. Tapos pinagdagdagan ko ng mango toppings. Yan. Yung ice cream niya, hindi ganun katamis.
pero milky na milky. Tapos yung toppings niya ng mango. Sarap as in. Sarap yung combination nila. Ayan guys, nakabalik na tayo dito sa Wushan Square. Wushan Square pala to guys. Tapos connect ka lang. Going to Hefang. Pasok dyan guys. So, Wonder, Come to Hang ka. Ito na lang bilhin ko guys. Guys, andito tayo sa second floor ng Hangzhou Creative Shop. And grabe, ang ganda talaga ng design guys. And ito yung view. Ito yung mga binibenta nila, mga souvenirs, mga cute na art, crafts. Ito, para sa buho. Cute. Ano lang to? 2.99 RMB. Ayan, 15.99 RMB. Ang cute guys, grabe. Napaka-cute. Ito guys, 15.99 RMB. Pocket watch. Hindi siya tourist trap guys. Ang mumura ng mga souvenirs nila dito. Yan, gusto ko sana mag-uwi ng ganito. Kaso paano? Ha? Go! So guys, dyan kami guys. Hangzhou Cultural and Creative Market. So pwede kayong umakyat sa taas. Walang entrance fee guys. Libre lang. Ito kami. Ito kasi yung klaseng ganito guys. Ito yung itsura ng food court nila. So ayan. So umorder kami ng food. Ito. Rice bowl. Bowl and tag dito, siomai. 20 yuan, 20 pieces siomai. Uy, legit na dyan din siya siomai. Oh, chili sauce nila guys. Chili jud. Chili jud. White chocolate. Black? Black, okay? What? Guys, beer chocolate. Good morning! Today is our day here in Hangzhou. It's a beautiful day, guys. Medyo cloudy day siya, pero hindi siya mainit. So, good day to explore some spot here in Hangzhou. Share ko lang yung location, guys. Sobrang ganda ng location na to. Hindi ako makaalis. Sobrang ganda kasi niya. Alam niyo kung nasaan ako. Andito pa ako sa area ng aming hotel, guys. And dito, sobrang daming mga cute cafes and aesthetic. And yeah, hindi pa ganun kadami yung tao. Kaya, before ako aalis, nagpicture muna ako dito, guys. Sobrang ganda talaga. Dito na ako sa loob ng Grab. Ay, DD pala. So, nagigin ako, guys. And malapit lang siya. Like, mga 10 kilometers. Mga almost 10 kilometers. So, mga 24 minutes din yung biyahe. And yung pamasahe is
25.80 RMB. Nag-offer kasi na sa tea plantation kasi papunta doon, 2 kilometers pa. Actually, nandito na tayo sa Longjing Village. And then, yung napin ko is Longjing Village lang talaga. However, hindi yun yung pinaka-destination kasi kailangan pa natin puntahan yung mga main site gaya ng tea plantation. So, from our location, need kong maglakad ng mga, sabi ni ate, 1-2 kilometers daw. Well, lalakarin na lang natin, guys. Sobrang tahimik dito, as in. Grabe, guys. Ah. Grabe. Nakikita ko na yung tea village, guys, as in. Kitang-kita na siya dito. Hindi nyo makita, pero yung green na yun, yun na yun. Restaurant dito, guys, so Longjing 82 Restaurant. Pala si Ivan, mamaya na kami makita sa Westlake kasi tutulog pa siya. Sabi ko, hindi pwede. Actually, antok pa ako, guys. Kaso lang, syempre, sayang yung time natin dito. Be safe naman, guys. And we made it here sa Longjing Village. Dito, guys, nasa sa inyo yan. Ay, doon! Sayang, bumaba ako. Doon na lang tayo, guys. Oh. Na lang pala ako, guys. Kasi hagdanan doon. Pero dito pa lang, sobrang ganda na ng hanap akong local na ano ng tea. Sana di ako ma-scam. Charot. Aawa ako, guys, eh. Yan yung house ni Grandma. Tea. Siya talaga mag-upload. Oh.哦，这个30的，30，这个20，this good. 啊，这个更好，这个40。 Yun yung bahay niya. For 20 yuan, guys. Grabe, mas ano pa, mas bongga pa sa isang aesthetic cafe yung experience ko dito sa Longjing Village. Alam niyo yung experience na parang may grandma ka dito. This is the tea. This is grandma. And this is the view. Bahay niya to, guys, as in. Bahay niya to. Imagine.
guys, House 101, pupunta kayo dito sa Longjing Tea Village, hanapin nyo House 101. Hindi siya aesthetic cafe na nakakita nyo sa mga reels. Pero guys, mas more than that yung magiging experience nyo dito. Kasi si grandma mismo yung magtitimpla ng tea. Bahay niya to. Makikita nyo yung local vibes talaga ng lugar. And mafe-feel mo talaga yung local experience, guys. Ito yung tea na ginawa niya sa akin. Actually, madami pala siya. This one is 20 RMB, guys. Imagine. And for the price itself, sobrang happy na sa tea. Parang nostalgic kasi parang nakakamiss yung lola. Kasi wala na akong lola, guys, eh. So, nakakamiss yung feeling na may lola nag-aalaga sa'yo. So, like I can say, guys, buti nakilala ko siya, buti nakita ko siya. Dahil na tayo dito sa House 101, guys. And sobrang ganda ng experience. Nag-enjoy ako, guys. And yeah, must try na experience talaga siya. Ito pala, 101. Yan. And ito yung tea field niya sa harap ng bahay nila, guys. Naingal ako, guys. Grabe. Ito yung nakita natin. Pero the view here is sobrang ganda. Tingnan niyo. Guys, welcome to Longjing Tea Village dito sa Hangzhou, Zhejiang Province, China. Ang ganda, guys. Yung first nakita kong tea village, hindi naman siya tea village talaga. Tea farm is doon sa Jeju. And then dito meron din sa Hangzhou, guys. Ayan. Pero yung sa Hangzhou kasi, guys, is yun yun, parang hagdan-hagdan. Ayan. Ang ganda tingnan, as in. Tapos, napakakalmado pa ng dito, ng ambience dito. Tingnan nyo. Yan. Grabe. Sili good experience nakakapunta dito, guys. Ang lapit lang niya sa city, kaya puntahan niyo siya, guys. Pero syempre, maglaan kayo ng time talaga dito kasi sayang talaga yung experience dito sa Hangzhou, guys. Ito pala yung Longjing 82, guys, nung inakyatan natin kanina. Kaso lang, iba yung nadaanan ko. Ayan. So, maganda din dito pala kung ayaw nyo nang mapagod, kakaikot. Dito, okay na din. Longjing number 82. Guys, we are here at Green Tea Restaurant and mag-order muna tayo, guys. Table 22 ako.
eat. Order ko yung specialty pork nila, guys. Ayan o. Tapos, plain rice na lang. Sarap. Ang sarap. As in. Mas masarap kung may chili. Dito na tayo sa pinakasikat na part ng Hangzhou, ang West Lake. And I tell you guys, isang part pa lang to ng West Lake kasi sobrang lawak pala ng lake na to. As in, like, feeling ko napapalibutan yung Hangzhou ng lake na to, if I'm not mistaken. Sobrang ganda, guys. Ano to? Bawal yung drone. Ayan. So, yes. Oh my God, we made it here. Welcome to Hangzhou. Yun na yung broken bridge. So, dito kasi yung convenient na drop-off for the broken bridge. And yan talaga yung sikat kasi ang daming mga si-drama ang nag-shoot sa broken bridge, guys. And it's part of the West Lake, guys. Ang ganda. So, dito madaming tao na lakarin natin, guys. Kasi gusto kong sumakay ng ganon. Let's go. Welcome to West Lake here in Hangzhou. Guys, sasakay muna tayo before tayo pumunta sa Broken Bridge. Malapit lang naman siya. So, makita yung West Lake. As in, isang ticket. I think dito lang. Yung Broken Bridge, guys. Ayan. Daming tao, no? Pero yan na yung Broken Bridge. Ayan. Dito sa Hangzhou, West Lake. Malapitan. Yan guys, nakapag-toilet ako. And sobrang dami palang toilet dito guys. Public toilet pa ha. Pero ngayon, I decided mag-Starbucks muna tayo. Ang lamig dito sa Starbucks. Bakit ang lamig? Grabe yung init. Finally, malamig.
Hindi ko kinakaya yung init sa labas, guys. Actually, hindi nga siya mainit. Cloudy siya, di ba? Papansin niyo sa mga videos. Kaso, napaka-humid as in. So, 30 degrees as of 3 p.m. Pero, grabing humid, guys. As in, like, alam mo yung pawis mo, tumutulo na sa sobrang init. Konting galaw mo na, mo lang, pagpapawisan ka na. Ganyan yung feeling niya ngayon. Sabi ng husband ko, maling season daw yung nabuko. Actually, totoo naman talaga. Pinush ko pa din na mag-China kami. Even though summer ngayon, like mainit. Kasi wala na kaming ibang date. As in, alam mo yun, like every winter, spring, autumn, nasa either Korea or Japan kami. So ngayon, bigla ang booking, nag-decide ako na mag-China. Although okay naman, kaya naman, pero iba talaga pag gagala ka na malamig yung panahon. Kasi hindi siya nakakapagod. As in, nakaka-fresh pa nga pag maglalakad ka na malamig. So ngayon, grabe, konting galaw, ano na, parang nakakahulas na, pawis ka na. Nakakapagod tuloy, guys. Grabe, ang ganda ng Hangzhou, guys. Sobrang dami pang pwedeng bisitahin dito. So, pupunta kayo dito, mas maganda, mas malamig na season para mas ma-enjoy nyo. Actually, nag-enjoy naman ako, pero feel ko mas mag-enjoy ako kung maganda yung panahon, like malamig, kasi nakaka-fresh. So, nasa Starbucks ako, guys. Inom tayo ng kape. Tapos, after na to, sasakay tayo ng boat. Tapat lang to ng Westlake. Malapit lang sa The Broken Bridge. So, pwede siyang puntahan if you want to relax around. So, ayun guys, sasakay na tayo ng boat. Going to the tree, mirroring. Ano nga pala yun? Ang hirap. Ayan yung gusto kong sakyan guys. So, 71 yung bayad. Pupush na natin. Experience yung Westlake talaga. So, sasakay tayo dyan. Let's go. Lihan ng ticket guys. 70 CNY. Price guys, oh. Ayan yung price guys. Guys, sasakay tayo ngayon ng boat and we will be touring around Westlake dito sa Hangzhou, China. Yung bayad pala dito guys is 70 yuan and nag-book lang ako on the spot. So guys, ang nangyari kanina pagkabayad ko sa ticket is pag-scan mo ng Alipay kasi upon payment, kailangan nila ng mainland phone number. Eh, wala naman akong phone number ng China, diba? So, nag-ask na lang ako ng help sa attendant. Tas, may nilagay siyang phone number. Tas, ayun na. Nakabook na ako. Continue. Andito na tayo. Guys, no? Pero, meron namang isa pa andun. Pero, parang normal lang. So, dito na ako sa may wooden na boat sasakay. Yun yung sinakyan namin, no?
Andito tayo ngayon sa 3 pools mirroring the moon. So, explore natin dito, guys. Ang ganda! Hi, we made it here. Madaming tao guys, pero malawak yung lugar. Ito, madaming nagpipicture dito. Heart filled with worry. In a world full of sorrow, what for? You watch the world from the place beneath the willow, the willow. So many years, too many tears on your pillow, on your pillow. So we are done here guys. And we are back here sa Broken Bridge. Ayan. So, hindi ko na kaya guys. Sobrang haggard ko na, pawis ko na, and pagod ko na. So, uwi muna ako ng hotel and then let's see kung ano yung next destination na mapuntahan natin. Grabe, napakagandang experience guys na maikot. Hindi man maikot lahat, but at least matry natin na makasakay ng boat tapos mapuntahan yung mga spots dito sa Westlake guys. And highly recommended ko talaga na i-try nyo din pag pupunta kayo dito. Napakalawak pa ng Hangzhou. So, if ever pupunta kayo dito, sobrang dami pang spot ng Westlake ang mapuntahan nyo. For this video, mga 2 spot lang yung napuntahan ko. Grabe, ang dami pa talaga kasi ang laki talaga ng Westlake. But yeah, yan lang yung kinaya ng energy ng tita nyo guys. So, I recommend talaga na mag-spend kayo ng time dito sa Westlake. Yes guys, welcome back again. And time check guys, 7 p.m. Andito kami ngayon sa Hubin Pedestrian Street. Kung gaano ka cultural, traditional yung street namin sa hotel. Dito naman guys, napaka-futuristic and like perfect for shopping talaga. As in, nakakaloka ang daming mga brands. So tonight sisilipin natin guys. Kaya tara, let's go. Panglalaki, oh. Panglalaki diri sa likod. Short. 3 for 100 nagyapon, no? Guys, this place is like Divisoria. Ganon yung level niya. Mamura ng mga damit nila dito guys. Walang brand pero pwede talaga as in laban kung laban talaga yung design. Kung may mabili tayo na damit kasi dapat pala ay cotton something yung damit ngayon dito sa China since summer nga, di ba? 对不起，同学，随便挑一下，都批发价。 Comic store. Awan sa ko, no? Sa video ba? Samahan niyo lang kami. Mag-ikot-ikot. Like, wala naman talaga kaming nag-discover lang kami. So, sobrang na-amaze ako sa kanilang mall as in. Ganda. Ang ganda po ng mga binibenta nila. Pero since nasa mall na tayo, may nahanap kaming kainan. Sa baba lang, food court style. So, dito tayo kakain ng ating dinner. Wow, 26.9.
guys. Guys, kung andito kayo sa China, kain kayo sa kanilang mga food court, guys. Nasa mall kayo, possible may food court talaga dyan. So, mas madaming options. And mas madaming locals kumakain, guys. Nice! Bakery. At, Hotpot, isa may gusto na mo. order kami ng hot pot, guys. Like, ikaw yung bahala kung ano yung gusto mong ilagay. Tapos pipili ka lang kung anong toppings yung gusto mo. Yan. Ha? Sulat pero di ba? Hindi namin alam magkano. Sana affordable lang. Ito yung pangalan. Kinabahan yan. What, guys? Alam mo ba? 50? Taga 54. 54 lang yung nabayaran namin. Tapos, okay. Kada ano nila, 1. Ang mura lang. So, per item, per ingredients yung kanilang presyohan. Tapos, usually, nagre-range siya ng 3 yuan per ingredients, guys. So, for example, yung noodles, ganon, yung gulay, tapos yung mga meatballs. So, per ingredients siya. Tapos, nagre-range nga siya ng pinakamahal kasi is 5 yuan, tapos pinakamura is 2 yuan. Tapos yung nabayaran namin is 54 yuan, kasali na dito yung sabaw and all. So nagtanong siya kung ano ba yung gusto naming sabaw. Sabi namin yung hindi naman ganun ka-spicy. Translate na lang namin para maintindihan, guys. Tapos sila na yung magtitimpla doon and all. Tapos tatawagin na lang kami. Ay, alam mo, na-surprise talaga kami sa in-order namin. Kinakabahan kami kanina kasi baka mahal, di ba? Na yung in-order namin, na 52, 54 RMB. Ito na yun, guys. That's it. Ang daming kumakain nito. Siyempre, na-curious kami. Kaya siyempre, try din natin. Hala. Ang hang. Sinasabi ko sa inyo. Halang lang. Ang anghang, guys. Pero sabi naman kanila, mild spicy, pero maanghang pa din. Kasi, pag hindi naman maanghang, parang hindi naman din masarap. So, ito na yung pinaka-mild nila. Masarap yung sabaw, yung lahat, as in. Ay, bansi! Order kami, guys. Auntie Jenny. Chan Shiwei. We are here at DJI. So, sold out, like out of stock ang kanilang DJI 4P. And yung price na is 4,299. Pero, out of stock. Yan. Ang ganda, guys. Pero ang laki niya.